Maaga nga po mga idol na tinanggap ng Golden State Warriors ang pagkatalo laban sa Houston Rockets nang maaga nilang i-pull off ang lahat ng mga key players sa third quarter. Eto dahil tanggap nga nila agad ang katotohanan na mapapuwersa ng Rockets na magkaroon ng Game 6 sa kanilang serye. Gusto rin naman nga po nilang mapanatiling healthy ang lahat at nasa maayos na sitwasyon, lalo pat pinaniniwalaan ang kanilang team na pinupunteriya ni Dillon Brooks ang nadaling kamay ni Stephen Curry sa tuwing hawak nito ang bola. Pero sagot rin naman ni Dillon Brooks, hindi nga niya sadya ang mga ginagawa niyang ito. Kung meron nga siyang intensyon na saktan si Stephen Curry, mas gugustuhin nga nitong ilagay ang kanyang paa sa landing spot nito kapag gumagawa siya ng 3-pointer. Sa madaling salita, malinaw ang kanyang konsensya at mas lalo lamang silang nagiging competitive at mas physical maglaro, kaya hindi talaga maiwasan na matamaan dito ang mga kamay ni Stephen Curry dahil alam nga po nila kung gaano ito katakot kapag binigyan nila ito ng magandang performance. Samantala, natanggap na ni Luka Doncic ang pagkatalo ng Lakers laban sa Minnesota. Inamin nga nito na hindi naging maganda ang performance ng team sa kanilang laro kaya kailangan nila itong ayusin sa off-season. Ibinulgar na nito na hindi nga po niya iniisip kung pipirma siya ng bagong kontrata sa Lakers dahil babalik muna siya sa Slovenia sa mga susunod na araw. Pero inamin rin naman nito na naging masaya siya ang kanyang unang taon sa Lakers sa mainit na pagtanggap ng mga fans. Ngunit kung si Luka ang gustong manatili sa Lakers, iba rin naman ang desisyon ng kanyang kakampi na si LeBron matapos nitong sabihin sa interview, hindi pa nga niya alam kung hanggang kailan siya maglalaro. Kailangan para naman nga po niyang kausapin ang kanyang pamilya at pakiramdaman ang kanyang katawan kung kakayanin pa nito. Si LeBron rin naman ang nagsabi kung hindi nga daw kukuha ang Lakers ng bagong malalaro, especially ng bagong sentro, siguradong aalis agad siya sa Lakers as soon as possible. Sa kabilang banda, simula nga po nang mawalis ng OKC Thunder ang Memphis sa first round series, lahat nga ng mga players ngayon nagpapahinga at naghihintay kung sinong mananalo sa Clippers at Denver ang sunod nilang makakatapat. At dahil sa napakagandang kalagayan ng Thunder, hindi naiwasan pa ng ilang mga analyst na purihin ang kanilang team dahil sa ganda ng performance nita. Hindi kagaya sa ibang teams, halos lahat nagko-contribute mapa starter o di kay bench player. In fact, mismong ESPN na ang nagsabi na ang OKC Thunder ang kasalukuyan nilang paborito na magkakampyon. Sa pagpasok nga po ng playoffs, tuluyan na nga pong nagbago ang pananaw nila kung sino ang makakakuha ng titulo. Kung noon tiwala nila na ang defending champions na Boston, mas may tiwala na nga sila ngayon sa OKC Thunder since napakalayo nga daw ng agwat ng laruan at lakas kumpara sa ibang makupunan. Anong masasabi nyo dito mga idol?